Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin si Sister Liberty and Lori. I hope kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang Diyos po ang patuloy na maghayag sa inyo ng kanyang sarili upang mas lalo po tayong lumago sa ating buhay pananampalataya. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol po sa God's love and faithfulness. Ang Diyos po natin ay pag-ibig at ang Diyos po natin ay tapat. Now, yung devotion po natin ngayong umaga ay magmumula po sa Psalm chapter 86 verse 15. Sabi po rito, "But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana." So ito pong mga katangian ng Diyos na ito ay lagi pong inihahayag kahit pa sa panahon ni Moses pa lamang. Yung mga panahon na hindi nila kilala yung Diyos, "Lord, sino ka ba?" Ang laging sagot ng Diyos sa kanila, "Ako yung Diyos na compassionate, mahabagin. Ako yung Diyos na gracious, mapagbiyaya, slow to anger, matagal, mabagal, magalit. Diyos na maibigin at Diyos na tapat." So, pag tinatanong nila, "Lord, sino ka?" Ito yung sagot ng Diyos. No? Ito yung kapahayagan ng Diyos sa kanyang sarili. Now, maging dito sa Psalm chapter 86 verse 15, kasama to sa mga talatang pinapaulit-ulit yung kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Now, yung una po nating teaching ngayong umaga, ito po yung pinakauna, no? Prayer should contain worship and adoration. Yung panalangin po, ito po ay merong dapat pagsamba or adoration. You're adoring God, yung namamangha ka sa Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat ka sa Diyos. Sinasabi mo sa Panginoon yung katangian niya. Inihahayag mo, dinideklara mo kung sino yung Diyos. Kaya po dito sa awit na ito, dito sa talatang ito, idinideklara nung psalmist yung katangian ng Diyos. Sabi niya, "But you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness." Alam niyo po, nakakatulong po ito sa atin pag ang panalangin natin nagsisimula sa ganito eh. Kagaya ko po, ang panalangin ko po, minsan, no, nag-start ako sa Genesis 1:1. Sinasabi ko, "Lord, you are the creator of all things." Kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. Kayo yung dakilang, makapangyarihang lumikha. So kapag ako dineklara ko yon, yung katangian na ng Diyos na yon, pag nag-start ako sa prayer ko ng adoration, lahat ng kasunod na mga panalangin ko, mas mapupuno ng pagtitiwala sa Diyos eh. Lord, creator ka pala ng buong nilikha eh. Ikaw pala yung makapangyarihang Diyos na lumikha ng universe eh. Ibig sabihin, yung mga susunod na mga prayer request ko, easy lang sa'yo. No? So, malaking tulong po sa atin, personally, no? Kapag sinisimulan natin yung ating panalangin sa adoration or worship or yung pagsasambit ng mga katangian ng Diyos. Now, ito po yung una nating katuruan. Prayer should contain worship and adoration, and I hope yung mga panalangin po natin ay hindi lamang puro paghingi sa Diyos, kundi yung pagsamba, tunay na pagsamba sa Diyos. Na minsan nga, maganda na ang prayer natin, it's puro pagsamba lang. "Lord, sinasamba kita, pinupuri kita kasi kayo yung Diyos na mapagmahal, kayo yung Diyos na nagmahal." Yung walang prayer request. No? Maganda rin na minsan nananalangin tayo, gawin nating madalas, na yung panalangin natin puro pagsambat, pasasalamat lamang. Now, number 2 po, God's character is unchanging. Now, binigyan na rin natin ng diin ito nitong mga nakaraan. Kasi po, pag sinabi natin God is faithful, it means God is unchanging. Kapag may sinabi siya, may pinangako siya, hindi magbabago, hindi mababali yun. Talagang tutupa rin ng Diyos kung ano yung kanyang sinabi. Now, pag sinabi natin God is faithful, consistent in terms of His character, ibig sabihin yung kanyang katangian bilang Diyos, hindi magbabago yun. Ano po yung mga katangian na sinabi po rito? Ang Diyos ay mahabagin.
hindi magbabago yon. Kung paano naging mahabagin ng Diyos sa panahon ni Noah, ni Moses, no, ni Abraham, ganun pa rin siya kamahabagin sa panahon natin ngayon. Kung paanong kinahabagan ng Diyos si Apostol Pablo na kaaway ng mga Kristiyano, mang-uusig ng mga disipulo, kung paanong kinahabagan ng Diyos yung tao na yun, ganun rin niya tayo pwedeng kahabagan ngayon. Mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit. Pag sinabi natin mapagbiyaya, yung gracious yung ibinibigay niya sa iyo kahit yung mga bagay na hindi ka karapat dapat tumanggap. No? Yun yung pagiging gracious ng Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos. Na pag sinabi nating banayad sa pagkagalit, slow to anger, ito yung, tinan nyo, isipin nyo mabuti, no? Ang dami nating mga kasalanan, hindi naman biglang nagagalit yung Diyos sa atin eh. 'Di ba? Isipin nyo kung isang kasalanan lang nagawa natin, galit agad yung Diyos. Minsan nga yung mga magulang natin, gano'n, no? Pag may ginawang nakabasag lang yung anak, galit agad, no? Nakabasag lang ng pinggan or meron lang na-late lang ng konti, galit agad. Isipin nyo kung ganun yung Diyos, no? May nagawa kang mali, galit agad, no? Busangot agad. Yung Diyos natin, slow to anger, napaka-pasensyoso po ng Diyos sa atin. Kaya po hindi po dapat natin yan inaabuso, no? So, God's character is unchanging. Ano po yung mga hindi nagbabago sa character na nireveal ng Diyos sa kanyang sarili sa talatang ito? Slow to anger, abounding in love and faithfulness. Yung Diyos sagana sa pag-ibig, sagana sa katapatan. Hindi po nagbabago yun even until now. Kung paano pinakita niya na sagana yung kanyang pag-ibig sa mga tauhan sa Biblia, sagana yung kanyang katapatan sa mga tauhan sa Biblia, ganun rin po kasagana ang pag-ibig niya sa atin sa kapanahunan natin ngayon. Kaya po pag nagbabasa tayo ng Biblia, kung ano yung nababasa natin doon, yung Diyos na kumikilos sa panahon na yun, yun din yung Diyos na kikilos sa panahon natin ngayon. God's character is unchanging. And number 3 po, Christian life means experiencing God's character. Isipin niyo po mabuti. Ang Christian life po, ito po yung pagdanas ng karakter ng Diyos. Halimbawa po, pag sinabi ritong ang Diyos ay pag-ibig, bilang Kristiyano, ang nararanasan natin, yung pag-ibig ng Diyos. Kung ano yung karakteristik ng Diyos, kung ano yung katangian ng Diyos, yun yung nararanasan natin mga Kristiyano. Kaya po, pag inihayag ng Diyos yung kanyang sarili bilang Ama, tayo po nararanasan natin yung pagiging anak sa Diyos. Ganun po kahalaga yun, ano? Yung Christian life po natin, it's about experiencing who God is. Kaya po, tayo, bilang mga Kristiyano, no, ang hinahanap natin, Lord, please continue to reveal yourself to me. I want to experience you more. Pag inihayag ng Diyos yung kanyang sarili bilang hari sa iyo, ibig sabihin, isa kang tao na dapat pagharian ng Diyos. Pag inihayag ng Diyos yung kanyang sarili bilang isang makapangyarihang Diyos, sovereign God, yun din yung nai-experience natin. Sapagkat ang ating experience, ang ating karanasan bilang mga Kristiyano, ay ayon sa karakteristik ng Diyos, sa karakter ng Diyos, sa katangian ng Diyos. So, Christian life means experiencing God's character. Kaya po tayo mga Kristiyano, ang gusto nating mangyari, makilala pa kung sino yung Diyos. Kasi kung sino yung Diyos na nakikilala natin, yun din yung ma-experience natin. Mas malalim na Kristiyano, mas malalim na pagkakilala sa Diyos. At mas malalim na pagkakilala sa Diyos, mas malalim yung pagkakaranas kung sino ba talaga yung Diyos sa iyong buhay. So, Christian life means experiencing God's character. Now, ilan po sa mga application na gusto ko ibahagi sa bawat isa sa atin. No? Number 1 po, start your prayer with adoration. Pag nananalangin tayo, simulan natin yan sa pagsamba. Kung ano yung nabasa natin sa Biblia patungkol sa katangian ng Diyos, yun yung dinideklara natin sa ating mga panalangin. Lord, you are sovereign. Diba? Pag sinabi mong, Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat, kontrolado mo lahat ng bagay, pati yung prayer request mo lumiliit na lang. Parang, Lord, simple na lang sa ito. Ang let lang ng hinihingi ko sa iyo. Lord, you are the creator of all things. Kayo po ang may control. Kayo nagsosustain maging sa pagsikat ng araw. Tapos yung prayer request mo, Lord, pagalingin niyo po yung anak ko.
Di ba? Parang sobrang liit ng prayer request natin. Kasi na-magnify natin ang Diyos. Nakikita natin yung kalakihan, kadakilaan ng Diyos. So, start your prayer with adoration. Pangalawa po, hold on to God's unchanging character. Panghawakan po natin yung character ng Diyos. Pag sinabi ng Biblia na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mabagal sa pagkagalit, panghawakan natin yun, no? Mag-isa ka panahon na natin ngayon. Sabihin natin, Lord, thank you kasi hindi ka magagalitin sa akin. Napaka-pasensyoso mo sa akin. Lord, I don't wanna abuse this. Tulungan niyo po ako magbagong buhay na ngayon. Pag may ginagawa akong kamalian, Lord, thank you for giving me another chance and more chances. Pero Lord, hindi ko po ito abusuhin because I know ikaw rin ay Diyos na makatarungan. At kapag inabuso mo yung pag-ibig ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, ang mararanasan mo yung pagiging makatarungan ng Diyos. Ang Diyos marunong magdisiplina. Kaya dapat katakutan natin yung pagdidisiplina ng Diyos, yung hustisya ng Diyos. So hold on to God's unchanging character. And number 3 po, ask for more of God's goodness. Gusto ba ng Diyos na iparanas niya sa atin ang kanyang kabutihan? Of course. Ang Diyos po ay mabuti. That's His character. At ang experience po natin bilang mga Kristiyano ay yung goodness of God. Pag inihayag ng Diyos pag inihayag ng Biblia na ang Diyos ay gracious, mapagbiyaya, yung Christian life, yung Christian experience natin, karanasan ng pagiging gracious ng Diyos. Kaya po tayo, beneficiaries of God's grace. Talagang, alam mo yung binibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na hindi tayo dapat tumanggap. Kasi ang totoong dapat nating tanggapin ay kaparusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang ginawa ng Diyos, ang ipinaranas niya sa atin pag-ibig. Ang ipinadanas niya sa atin pagpapala. Ang ipinadanas ng Diyos sa atin ay ang kanyang mayamang habag. Yan po ay pagiging gracious ng Diyos. So, we can ask for more of God's grace. We can ask for more of God's goodness because God is good, God is gracious. Kaya po mga kapatid, no, I believe natutuwa ang Diyos pag humingi tayo sa Kanya ng mga biyaya, pagpapala. Kasi ang Diyos ang mapagpalang Diyos. Ang Diyos ang mapagbiyayang Diyos. Ang Diyos ang mabuting Diyos. Kaya pag humihingi ka sa Kanya ng karanasan, Lord, I want to experience more of your goodness. Gustong-gusto ng Diyos yun. Ganong klaseng panalangin. Kasi yun ay nagmumula sa Kanyang katangian o karakter ng Diyos. Tandaan po natin, sabi po ng mga talatang ito, ngunit ikaw, o Panginoon, ay Diyos na mahabagin. Hingi tayo sa Kanya ng habag. Mapagbiyaya, humingi tayo sa Kanya ng biyaya. Banayad sa pagkagalit, humingi tayo sa Kanya ng pasensya. No? Lord, patawarin niyo po ako, pagpasensyahan niyo pa po ako. Tulungan niyo po ako magbago. Sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Hingin natin sa Kanya, Lord, gusto ko pang mas maranasan, mas lumalim pa sa pag-ibig ninyo. Gusto ko pang mas maranasan ang inyong katapatan, yung kasaganaan ng inyong pag-ibig at katapatan. Lord, I want to ask for more of your goodness. Kaya po, sa verse 17 nitong chapter na ito, sabi po rito, give me a sign of your goodness. Pagpakitaan mo pa ako, Panginoon, ang mga tanda ng iyong kabutihan. Give me a sign of your goodness, that my enemies may see it and be put to shame. Para makita ng mga kaaway ko kung papaanong pinagpapala ang buhay Kristiyano. Minsan kasi, ang tingin sa buhay Kristiyano, corny, yung worldly perspective about being a Christian, sometimes gano'n, no? Parang, sunod ka pa ng sunod sa Diyos mo, naghihirap ka na nga, no? Kaya sabi ng psalmist dito, give me a sign of your goodness. Pakita nyo na yung buhay Kristiyano ay dumaranas ng kabutihan ng Diyos para makita ng aking mga kaaway na ako po ay pinagpapala ninyo. No? Ako ay tumatanggap ng inyong kabutihan. Now, para naman po sa ating discussion, what is the connection between God's character and our experience? Ano nga bang koneksyon ng character ng Diyos sa ating experience? So, patuloy po tayong lumalim sa tanong na yan, no? At lumalim dito sa mga talatang ito.
Anong koneksyon ng kung sino ang Diyos sa ating mga nararanasan. Now, para naman po sa ating panalangin, Lord God, You are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. You give grace to all who call upon You. That's why I'm here. I want to receive Your grace. Father, I ask for more of Your goodness, for You are good. Let me experience more of Your grace, for You are gracious. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung kayo po ay merong natutunan dito sa devotion natin na ito, paalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.